I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga Beshwa, sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, hello. Kumusta po kayo? Nabahan ba kayo? Well, mag-ingat lagi mga Beshwa ha. So anyway guys, mayroon tayong upload videos updates. Ito ay para sa mga taong halang ang bituka. Yung lalo yung mga nagpapakalat ng fake video. Itong statement ni Secretary Gibo ay talagang mahihirapan kayo at hindi kayo magtatagumpay na pabagsakin ng Marcos administration, mga kababayan. Kasi mismo itong mga ito, Secretary ni Pangulong Marcos Jr., alam na alam yung mga galaw ng mga hangal ang bituka, mga Beswa. Yung mga kampo ni Dogas, alam na alam ng mga Secretary ni Pangulong Marcos Jr., kaya pinagtatawanan lang sila no? Tapos plus itong Pangulong Marcos Jr., alam na alam niya ang galaw ng kampo ng Dugas, mga kababayan. Ibahin niyo ang Pangulong Marcos Jr. Nako, matalino ito. So dahil dito guys, pakinggan nyo yung sinabi ni Secretary Gibo Chidoro. Ito na. Nagpakita po sa akin kanina lang ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California, kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi kanais-nais. Pero kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department of National Defense, 10 ng lahat ng ahensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip-batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi kanais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga swabang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity na Republika ng Pilipinas na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito.
kundinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong salamat mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. So yun mga beswa, narinig nyo? Sabi ko sa inyo eh. Ha? Oh, wag na kayong magtangka pa, magbabalak, hindi kayo magtatagumpay. Tandaan nyo yan, itagayos ba to? Nagsasayang lang kayo. Oh, 'di ba? Nagsasayang kayo lang ng oras. Hindi kayo magtatagumpay talaga. Lalo't alam na alam yung galaw nyo. Si Pangulong Marcos Jr., learn and lesson yan. Alam na alam niyang galaw nyo. Eh, napakadelikadong Pangulo ito. Bakit? Tingnan nyo. Ban ang pugo. Tapos kinontra na naman itong mga utak dilis sa social media kayso. Aalisin lang daw yung pugo pero mayroong iniiba daw yung pangalan, yung IGLS. Hindi nyo ba naintindihan? Pugo at saka IGLS, iisa lang. Ibig sabihin lahat yan. Anong palagay nyo kay Pangulong Marcos Jr.? Walang alam? Hoy, excuse me, mas magaling pa kayo sa namumuno. Alam na alam niya. Hindi nyo alam, hindi basta-basta ang mga intel niyan. Yung mga nag-iimbestiga na palihim, hindi nyo alam. Kaya alam na alam niya yung kalakaran dyan sa pugo na yan. Alam na alam niya kung sino ang mga nandyan. Siyempre hindi niya isasabihin yun. Basta ang kanyang gagawin is total ban. Di nga kayo ngayon. Nag-react na naman itong mga utak dili sa social media. Kasi yung mga palabas nilang video guys, sobrang fake na fake talaga. Hindi nyo kayang utuin ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? Never at never. Matatalino ang mga Pilipino except lang yung mga utak dilis. Yung palabas na naman nila ngayon. Dahil ngayon baha. 'Di ba? Yung 5,500 daw na flooded control nasaan? Tingnan nyo guys. Ang galing nila magsinungaling, maggumawa ng istorya Kasi sabi na nga natin, mga utak dilis, walang alam. Sabi ko, bago kayo magkuda, alamin nyo muna kung ano ibig sabihin ng flooding control. Ano ba ang nangyayari? Pakinggan nyo yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Kasi ang flooding control, useless lang yan pag ang tubig ay tumaas ng tumaas, lumagpas sa level. Katulad nangyari sa Marikina. Tumaas ng tumaas, halos abot na yung tulay. Useless ang flooding control. Aapaw at aapaw din yan. Masisira talaga. 'Di ba? Ganun lang yun At least si Pangulong Marcos Jr. may nagawang ganong klaseng kadami. Hindi sa isang lugar sa buong Pilipinas ang mga flooding control niya. 'Di ba? Mayroon ba yan yung poon nyo? Wala. Yun ang palabas nila. 'Di ba? Grabe itong mga halangang bitukan, mga utak dili sa social media, mga kababayan Kung makapagsalita akala mo napakalinis naman. Tingnan mo yung naman ang poon ninyo. Tumakas papuntang ibang bansa, di kayo naloka. Sasabihin naman ni yung malaki ang ngipin na tingting ang katawan, sasabihin, bakit siya ang nakikita nyo? Presidente ba siya? Hoy, excuse me, kahit hindi presidente yan, iba ang presidente, iba yung pangalawa. Dapat tumulong din, ipakita niya sa mamayang Pilipino na talagang concern siya sa nangyayari. Wala siyang paki. Pati sa West Philippines nangyayari, wala siyang paki, puro no comment. Anong klase mambabatas yan? Sayang lang ang buto ng 31 million. Pag hindi mo i-hands on ang kagalingan mo. Sa bagay, hindi naman talaga magaling siya 'di ba? Anong ginawa? Tumakas. Si Pangulong Marcos, nakikita nyo, umiikot yan sa buong Maynila, Nabutas, Bulacan. Kahit saan nakarating, Valenzuela, Sinuong. Ganon dapat ang isang leader. 'di ba? Kasi yung dating pinuno nila, yung puon nila, wala naman yan Hindi mga puon nila, mga kababayan. Nandoon lang sa Malacanang, nagpapalaki ng tiyan. Lalo na yung isa, nagkukukot doon sa loob ng kulambo. Hindi naman talaga nag-iikot yan Bilang lang sa kamay si Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo, bukas baka nasa ibang lugar na naman yan, sa Mindanao, Visayas. 'Di ba? Ganon.
Sabi ko lagi, nakikita nila yung muta ng iba, pero yung gabundok na muta ng puon nila, hindi nila nakita. Feeling malinis, hindi naman malinis. Sumisingaw na nga yung baho. Oh, 'di ba mga kababayan? Nagkamali tayong ibinuto noong 2016. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kasi dahil dito kasi sa isang isinadura na ito eh. Inendorso niya kasi kaya nanalo eh. Ay nako, yan ang hirap no. So dahil dito, ayan. Ano sinabi ni Secretary Gobo? Mga makasarili. Mga swapang. Ay talaga naman eh. Lalo na yung ano diyan, yung attorney na Balyena, swapang talaga yan eh. Sariling bansa nyo, siniraan nyo, dyan pa sa mautog ninyo, dyan sa ibang bansa. Kayo na mismo ang sumira sa bansang Pilipinas. Dala-dala nyo eh, yung flag ng Pilipinas eh. Tapos binalahura nyo pa ang flag ng Pilipinas, di kayo naloka. Ang sasama ng pag-uugali nyo, manang-mana kayo sa puon nyo. Di ba? Feeling presidente pa. Kahit sabihin mo hindi niya nakaya, kayang-kayanin lang niya. Ay nako. Yan ang hirap sa atin mga kababayan, itong mga tao na ito. Gusto na lang iupo yung sarili nilang puon na wala naman kakayahan na mamuno sa isang bansa, 'di ba? Napaka-incompetent, walang achievement dun sa isang ahensya ng gobyerno na iniwanan niya eh. 'Di ba? Tapos iupo nyo. So, do you think makakaupo 'yan? Oy, excuse me. Mark my word, hindi makakaupo 'yan. Pag nagsanib ang pula at saka ang dilaw, magprotesta 'yan doon sa Menjola. Punuin ang luneta. Ewan ko lang pag hindi pumunta ng kangkungan 'yan. Hindi makakaupo 'yan, tandaan nyo 'yan. So, dahil dito, no, maging maingat tayo sa mga pinanood natin. Kung mayroong mga tao na halang ang bituka, hayaan nyo na. 'Di ba? Hayaan nyo ang batas ang maghahabol sa kanila. Itong mga yung mga utak dilis na nagko-comment, alipuris ni Dugas, ay sus. Ang lakas ng nila. Ang lakas ng mga nila niyan, mga radar nila sa social media, talo pa yung asong kalye, yung mga askal. 'Di ba? Ang tawag ko sa kanila kasi askal eh. Ganun sila eh. Kasi alam na lang mali, ginagawa nilang tama. Ang tama, ginawa lang mali. Ang mali, ginawa lang tama. Ganun sila kadesperado. Ang akala nila kasi makakaupo yung pinupuon nila. No. Never at never yan. Tandaan nyo yan. So, yan. Yan. Sabi ni Secretary Gibo, mga swapang. Utak bata. Makasarili. So, yun guys. Ang aking pinaka-latest update video. Bye, bye, bye. And babush. God bless Philippines.